Charity? Ikaw na bahala sa asawa at magiging anak namin. Tagal kitang hinahanap. Saan ka ba napunta? Sinubukan ko naman pong iligtas si inay. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Kaya pinapasabi nga po pala niya, patawa daw sa lahat ng ginawa niya sa iyo. Huwag niyo daw sisisihin yung sarili niyo sa nangyari sa kanya. Pinapasabi pa niya na pinapakawalan na raw niya kayo. Sinabi niya yun. Masaya na po si inay. Kaya tayo pangako niyo sa akin. Magiging masaya din kayo para sa kanya. Ayan lang. Sandali. Ano lang naman ang ginagawa ninyong lahat dito? Sige na naman, Manong mo. Gusto lang namin tingnan. Ganon? Sige. Mabuti pa itong sina Lito at Rosalie. Sila na talaga. Pagkatapos iligtas ni Rosalie ang buhay niya, naisip ni Lito na si Rosalie na talaga ang babae para sa kanya. Ito naman si Aaron, hanggang ngayon sobrang torpe pa rin. Hindi pa rin nakakapagtapat kay Isabel. Sina Charity at Michael naman, mas lalo pang tumibay ang pagkakaibigan. Si Michael ang parating tumutulong kay Charity sa mga misyon niya. Kaya lang paminsan-minsan, nagkakaasaran pa rin sila. Sabi nga nila, sa hinaba-haba man ng posisyon, sa simbahan din daw ang tuloy. Ipinakita ng kwento na Arman at Melissa na ang tunay na pag-ibig kayang magtagumpay sa anumang hadlang. At ako na siguro ang pinakamasayang anghel sa langit ngayon. Dahil mula pa noon, ako na ang guardian angel nila.
Naririto tayo ngayon upang saksihan ang pag-iisang dibdib, Melissa at Arman. Isabel, I love you. Anong sabi mo? I love you daw. At narinig namin yun. Ang pot-pot. Anong ginagawa mo dyan? Manong, makikiusyoso lang. Walang joke. Naka-Amerikana ka pa. Baka makumbida sa tanghalian. Lumakad ka na at marami ka pang susunduin. Manong, hindi ba pwedeng after reception na? Medyo wala na laman. Lumakad na. Opo. Oops! Bawal yata yan. Ako yata guardian angel mo. Malas mo na lang, Kuya Michael. Stricto ang guardian angel ni Charity. At ngayon, sa bisa ng kapangyarihan na ipinagkaloob sa akin ni Ama, si Arman at Melissa ay mag-asawa na. Arman, maaari mo nang halikan ang iyong kabiyak.